Hello, magandang araw sa inyong lahat. Sisimulan ko ang aking maikling pagpapaliwanag tungkol sa forex trading, kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng forex. Ang forex ay mas kilala sa pangalan na foreign exchange. So, isa ito sa pinakamalaki at pinakasikat ngayon sa larangan ng investment. So, ibig sabihin, mas sumikat ito dahil meron na tayong tinatawag na online trading, kung saan ikaw mismo ang may kakayahang mag-trade ng iba't ibang currency gamit ang makabagong teknolohiya. So, ito na nga yung tinatawag natin na online trading. Dati kasi, kapag sinabing foreign exchange, lagi natin nasa isip pag magpo-foreign exchange o magpo-forex trading tayo, kailangan malaki ang kapital natin o yung tinatawag na investment. Hindi ganun yun ngayon. Kasi ngayon, kahit mga simpleng tao na lang, pwede na pumasok sa investment na ganito. Dahil usually sa mga forex company na sa panahon ngayon na napakaraming forex company, ang initial investment talaga ay nagsisimula sa $100. So, kung meron kang $100 ngayong panahon na ito, pwede ka na makapagsimula o makapag-open ng isang account sa iba't ibang mga forex company. So, marami kang pagpipilian. Marami rin naman na nagbibigay ng mga assist sa isang tulad natin, tulad ninyo, na gustong pumasok sa ganitong klase ng investment. Yun nga lang, kapag sinabing online trading, kailangan talaga meron kang internet. Yun talaga ang pinaka-basic necessity natin sa panahon na kailangan natin mag-trade, kailangan talaga meron tayong internet. So, anytime, anywhere, kahit saan, makakapag-trade ka. Umaga man o gabi, pwede ka makapag-execute ng mga position na tinatawag, basta meron ka lang internet. Ano nga ba ang pagkakaiba ng forex sa stocks? So, sa pagkakaintindi ko at gusto kong maintindihan rin ninyo at maipaliwanag ko ng maayos na magkaiba ang forex trading sa stock market. Kumbaga, sabihin na natin na pagdating sa stock market, dito kailangan bumili ka muna ng stocks at hihintayin mo muna siyang gumalaw ang presyo ng binili mong stocks bago mo ma-execute uli kung paano mo siya ibibenta o yung tinatawag na selling ng stocks. Kasi hindi ka pwedeng mag-sell ng isang stocks kung wala ka pang binabay. Unlike kapag forex trading, buying and selling, pwede mong gawin at the same time. So it's either tataas ang isang currency or bababa, pwede kang kumita. Bakit tayo magti-trade ng forex? Ano nga ba? Bakit forex? 'Di ba? Yun ang laging tanong na nasa isip natin. Maraming pwede natin paglagyan ng pera. I-invest ang pera kahit saan, maraming pwedeng business, pero bakit sa forex? Yun ang pinakatanong dito, bakit forex? Sa pagkakaintindi kasi natin, kung titingnan natin ang status ng financial market worldwide, mostly talaga ang pinaka malaking investment pagdating sa pera is mas magandang i-invest natin siya sa forex trading. Unang-una, isa sa advantage ng forex trading is that 24 hours siyang open ang market, no? Aside from that, nag-open siya. Kung titingnan natin ng Eastern Time, nag-open siya ng Sunday 5 p.m. at nag-end din siya ng Friday 5 p.m. So ibig sabihin kapag weekends is sarado ang market, no? Kung i-convert naman natin siya sa local time, kasi nasa Pilipinas tayo, so ibig sabihin nun, nagsisimula siya ng pag Monday, which is 6 a.m. at nagtatapos naman siya or nag-end naman siya, nagko-close ang market ng Saturday 5 a.m. So, rest na rin natin yung weekend na tinatawag. Okay? So, ngayon, sabi ko nga, hindi siya katulad ng ibang financial market. So kung titingnan mo, kung tutuusin, ang mga investors mas gustong mag-invest sa forex trading kasi nga napaka-easy accessible ng ginagawa pagdating sa forex trading. Bakit? Kasi unang-una, basta may internet ka, makakapag-trade ka. Pangalawa, hindi siya katulad ng stocks. Kailangan mag-buy muna bago mag-sell. Pero dito, sa fluctuation ng market, ng price sa market, kikita tayo. It's either tataas ang market, pwede tayong kumita. Pag bumaba ang presyo sa market, kikita pa rin tayo. So, simultaneous, pwede tayong kumita. Depende na yan sa strategy ng isang kliyente o ng isang tao kung paano niya gagamitin yung strategy na yon.
So, for the symbol, quotes, and currency pair, ang tinatawag na currency pair, ito yung mga pairs of currency. So, binaliktad ko lang. Bakit? Ito yung mga tinatawag na, for example, USD-JPY, Euro-USD, Australian dollar against US dollar. So, ibig sabihin, ang isang currency pair ay nagko-consist ng isang primary or base currency at secondary currency. So, pag sinabing base currency, natural, makikita mo siya yung lahat ng currency na nasa left side. No? So, pag sinabing secondary, ito yung against the primary currency. So, ngayon, once na for example, gamitin natin ang example na Euro-USD. So, ibig sabihin, pag sinabi nating buying position, ibig sabihin, ang ibinabay natin dyan is automatic is yung base currency. Pag sinabi, kailangan mag-buy tayo is the euro. That's for the example of Euro-USD. So at the same time, we are selling yung against currency, which is pag sinabi, okay, for example, Euro-USD, buying, we are going to buy euro and at the same time, we are selling the US dollar. Kasi nga, against each other yon. Bid and ask. Ano nga ba ang bid and ask? So, pag sinabi nating bid, ito yung tinatawag na selling price. At yung ask is yung buying price. So, ibig sabihin, kapag bid, ito yung price na sinisell natin. So, kapag sinabi nating sell, meaning ang sinisell natin is the base currency, which is yung currency na nasa left side. So, at the same time, ganun din naman pag sinabi nating buying. Kapag sinabing ask, yun yung price na binabay natin, which is we are going to buy the base currency, yung nasa left side also. Ganun siya lagi. Pag sinabing base currency, yung currency na nasa left side. Okay, let's go to spread. Ano nga ba ang tinatawag na spread? So kung iintindihin natin masyado, ang tinatawag na spread, ito yung difference between bid price and ask price. So ito yung pagkakaiba sa pagitan ng selling at buying price. So bibigyan ko kayo ng example. Tingnan natin ang example, Euro-USD. Kung ang price ng euro ay 1.2500 sa bid price, ang ask price naman niya ay 12503, ibig sabihin yung difference ng bid at nung ask price ay 0.003. Yun yung pagkakaiba ng dalawang presyo. Ibig sabihin, yun ang spread. Ibig sabihin lang nun, ang spread ng Euro-USD na nakikita mo ngayon ay 0.003. So, let's go to PIP. Okay? So, ano nga ba ang PIP? So, sabi nga natin, kapag sinabing PIP, ito yung smallest amount ng price that can move in any currency code. PIP. What is PIP? So, sabi ko nga, uulitin ko, kung ang PIP ay the smallest amount of price that can move in any currency code. So bawat takbo o bawat movement ng isang price sa currency pair, yun ang tinatawag na PIP. Bawat movement. Uulitin ko, balance, equity, at margin. So, pag sinabing balance, ito yung amount ng capital na natitira sa account mo. Ibig sabihin, bago ka mag-open ng position, kung meron kang $100 na investment, ang balance mo, $100 din. At pag nag-open ka naman ng position, hindi siya gagalaw or hindi mag-move yung balance amount mo. Hindi siya maaapektuhan kung anong meron sa floating profit and loss. Pag sinabi namang equity, ibig sabihin naman, ito yung balance mo plus kung anong meron dun sa floating profit and loss mo. So, ibig sabihin, ima-minus natin kung anong meron sa profit or loss mo. Yun ang magiging equity mo. For example, kung meron kang negative $2 sa loss mo, sa floating profit and loss, ang equity mo, it should be $98. But, your balance is still $100. So, nagdi-depend lang ang equity sa movement ng price. So, ibig sabihin, you can trade profitable at this moment but not the next second. Titigil lang ang pag-fluctuate ng equity mo, ang amount ng equity mo, kung ililiquidate mo na or yung tinatawag na i-close na natin ang isang position. Leverage. So, pag sinabi namang equity leverage, ito yung tinatawag na
opportunity na meron tayo. So, ibig sabihin nun, pwede tayong makapag-open ng position more than the amount of our investment. May iba't ibang klase ng leverage. Pwede tayong pumili. It's either 1:200, 1:400, 1:500. Depende na kung ano yung leverage na gusto mong gamitin. Magbibigay tayo ng isang example. Sa forex trading, sometimes nag-offer sila ng leverage na 50:1. Ibig sabihin nun, ang bawat $1 sa account mo, pwede mong gamitin siyang pang trade na ang worth ay $50 sa isang position. Ngayon, pumunta naman tayo sa technical analysis. Pag sinabing technical analysis, ito yung ginagamit or ito yung ginagamit natin kung paano natin mapupredict o mapo-forecast yung magiging future movement ng isang currency. So, we are predicting or forecasting a certain price movement depends sa kung anong nagkaroon or anong naging movement niya for the past several days, weeks, hours. Meron din tayong tinatawag na, kung mapapansin mo, history can repeat itself. Ibig sabihin, kung ano yung nangyaring movement nung sa mga nakaraang araw, pwedeng maulit-ulit siya ngayon sa movement ng price. Yun naman yung tinatawag na signal. Pwede rin natin gamitin ng isang technical analysis kung paano natin malalaman yung right time o yung timing na tinatawag kung kailan tayo papasok sa market, kung kailan tayo magbabay, kung kailan tayo magsisell. Pwede rin natin gamitin ng technical analysis para i-disiplinahin or sabihin na natin i-discipline ang sarili at para ma-minimize natin yung emosyon natin sa trading plan. Dahil alam natin na isa sa pagiging successful na trader ay kailangan meron tayong maayos na discipline sa sarili. Emotionally, dapat hindi natin pinapaira lang emosyon sa pagtitrade. Dahil kumbaga doon tayo tatalunin. Pagdating sa chart analysis naman, meron tayong tatlong klase. Una ang bar charts, pangalawa ang candlestick chart, at ang pangatlo ay ang point and figure charts. Pagdating naman sa technical indicator type, meron din tayong tatlong klase. Una ay ang trend, pangalawa is trend, pangatlo ang volatility. Sa trend na tinatawag, dito natin makikita yung uptrend, downtrend, sideways trend. Mas madali siyang makikita. So, sa example dito, ito yung tinatawag na moving average at ang trend line. Pagdating naman sa strength, dito pumapasok ang volume. At ang huli ang volatility, ito yung nagre-refer sa magnitude sa araw-araw na fluctuation ng price sa market. Pagdating sa forex technical indicator, ito masyado na tong malalim. Kumbaga, masyado na tong advanced. Ibig sabihin, meron tayong mga iba't ibang klase ng forex technical indicator. So, sa forex technical indicator, meron tayong 4 na klase. Dito pumapasok ang mga studies, yung tinatawag na stochastic studies, RSI o ang Relative Strength Index, ang Bollinger Bands at ang Fibonacci Retracement. So, sa cycle naman, pag sinabing cycle, ito yung indicator na nag-i-indicate kung saan inuulit yung pattern ng market price. Ibig sabihin, pwedeng pumasok dito yung seasonal or yung mga tinatawag na economical event. Cycle of prices. Pag sinabing cycle of prices, history repeat itself. Pwedeng pumasok doon yung history repeat itself. Kung nangyari na ang ganitong price ngayon, so the next time na magkakaroon ng isa na namang economic data na lalabas, like for example, non-farm payroll, pwedeng mangyari uli ngayon sa susunod na buwan at sa susunod na buwan. Sa support and resistance naman, dito nakikita yung presyo sa baba at presyo sa taas. Pag sinabing support, ito yung presyo sa baba at ang resistance ang presyo sa taas. Sa support and resistance din papasok ang supply and demand. Meron tayong tinatawag na law of supply and demand. Kapag kulang na ang supply, so ibig sabihin ang demand mas lalaki. May mga ganung tendency pagdating sa market. Kung meron tayong technical analysis, meron din naman tayong fundamental analysis. So ano nga ba yung tinatawag na fundamental analysis? Fundamental analysis is studies the core underlying elements that influence the economy of a particular entity like a stocks or currency. So sa fundamental analysis, dun papasok ang politics, economical event, or other factors within the business cycle framework. Ibig sabihin lang, lahat naman nangyayari sa isang bansa, may effect yan sa price movement ng market. Depende na lang sa inyo kung paano nyo siya i-analyze. For example,
oil-dependent countries weaken as oil prices rise. Bakit tumataas ang presyo ng oil kung ang isang bansa na oil-dependent ay humihina? Kasi nga, kulang na ang supply ng oil ng isang bansa. Ibig sabihin, ang demand mas lalaki. So, that time, nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng isang produkto. Yun ang tinatawag na law of supply and demand. NFP or non-farm payroll, FOMC or what do you call Federal of Open Market Committee. Isa lamang to sa mga event na nangyayari na malaki ang nagiging effect sa movement ng price sa market. Ito rin yung mga event na inaabangan ng mga trader or yung mga nagtitrade para kumita ng malaki. For a certain time na kailangan, malaki din yung investment mo. Para kung sakaling mag-fluctuate ang presyo sa market, it's either tumaas siya ng grabe or bumaba ng grabe, hindi ka basta-basta kakainin ng presyo sa market. Kasi meron kang sapat na investment na naka-reserve to supply or to support your position sa ganitong mga event. Madali lang naman intindihin ng forex market eh. Sabi nga natin, kung dati, ang mga nakakapaglaro lang ng foreign exchange or forex trading is yung may mga pera, ngayon, pwede na maglaro kahit maliit na puhunan lang, which is magsa-start tayo sa $100, gaya ng sinabi ko nung una. But, sabi nga, kakailanganin din natin ng maayos na investment para maging successful tayo na kumita in terms of forex trading. Bakit? Kasi ang sikreto lang naman dito eh. Ang sikreto lang naman sa forex trading is meron kang mahabang pang-support. Mahabang pang-support na kung sakali man nabagsakan o taasan o babaan ka man ng presyo sa market, eh hindi ka basta kakainin ng price o yung tinatawag na fluctuation sa market.